magandang gabi po. RIE, magandang gabi po sa lahat ng ating mga participants na nandito po ngayon. Wow, sobrang dami, more than 500 participants. Shout out po sa inyong lahat. So praise God for giving me this chance na makapag-share naman po sa inyo kung paano din po ako natulungan na community na to. So syempre before that, gusto ko po muna i-congratulate yung first chair natin, OFW currently na nasa ibang bansa right now, but 'di ba, very wise decisions for 10 years na nagtatrabaho abroad na walang nangyari, but this time, 'di ba, nag-decide na subukan yung opportunity na to at right now unti-unti na nagkaroon ng resulta. So right now naman, ako naman po yung mag-share sa inyo paano din po ako natulungan ng opportunity na to. So by the way, nasa Pinas po ako. Yan. So shout out ulit sa ating mga kumbaga part ng community na to, especially sa ating head or sa talagang bumuo ng RIE. Yan, isa sa pinaka-tinitingnan po natin, si Mentor Tanya Morales. And of course, sa ating mga host, yan si Miss Dispy and si Coach MG, and sa lahat ng ating participants, of course, thank you so much again. So okay lang po ba na makahingi po ako ng kunting oras po sa inyo kasi gusto ko po na maintindihan niyo po kung ano po yung meron kami dito. Start ngayon hanggang matapos kasi yan po talaga yung pinaka ginawa ko. Nung naintindihan ko po yung opportunity na to, dito po talaga nagbago yung pananaw ko sa ganitong industry. Kasi for sure naman marami dito na talagang parang hindi agad-agad nagkakaroon ng interest. Diba? Ganun po ako. And to cut the long story short, sabi ko nga naintindihan ko po, kaya doon nagbago po yung pananaw ko sa ganitong industry. So ngayon po, magpapakilala po ako. So sa lahat po ng nandito, by the way, my name is Joyce Malbas, and tama po, I am a former nurse. And lahat po ng nakikita niyo po sa screen, nagsisimula lang po yan sa curiosity, 'di ba? Nagsisimula lang po yan siya sa inspiration. Kasi wala naman po akong ka-idea ano yung meron po dito. Pero dahil na-inspired po ako sa taong nagdala po sa akin dito, dun po nagsimula lahat. So syempre, bago ang lahat, ipapakilala ko po muna kung saan po ba ako nanggaling. So yan, sa mga taga-Bukid na nandito ngayon, so pure Bisaya. So ako po yan, yung sa pinaka-left o pinaka-right, yan. So nakatira po ako sa lugar sa Mindanao na kung saan wala pong kuryente, walang tubig before. So walang nakakapasok ng mga sasakyan. So parang talagang mahihirapan kang mangarap kasi parang ang liit ng environment kasi taga-sitio lang po ako. And sobrang grateful ako kasi dinala po ako ng kapatid ko. Yan, dinala po ako ng kapatid ko sa Cebu. Andun ko po talaga nakita kung gaano kaganda pala ang mundo. Kasi first time ko nakakita ng mga buildings, first time ko nakakita ng mga sasakyan, andun po ako nagsimula. Lagi ko pong sinasabi na ano kayo yung pakiramdam na makasakay ng ganyan. So sa simpleng ganong parang nararamdaman, hindi ko alam, yun na pala yung simula. Bakit po ako nangarap ng malaki? So ako po guys, paulit-ulit na po ako na-share ng ganitong opportunity, pero hindi po ako naniwala. Kasi bakit? Hindi naman ako sigurado or hindi naman ako, parang wala naman ako idea kung ano yung meron dito. But alam nyo ba, isa sa pinakadahilan, bakit po ako naniwala sa opportunity na to is yung mismong kakilala ko. Nakita ko po siya sa Facebook. Nagbago po yung buhay niya. Alam mo kasi ang buhay niya eh. Kaya parang nasabi ko sa sarili ko, ano kaya yung meron dito? So nung nalaman ko na kung ano yung sinishare ng mga tao before na hindi ko pinapaniwalaan, yun lang din pala yung ginagawa niya. So hindi na po ako nagdadalawang isip. Kasi ang tinitingnan ko kung ano yung buhay na meron siya. Kasi wala siyang natapos. Diba, i-compare na meron ako, mayroon akong natapos. And syempre, lumapit po ako sa kanya. And sabi ko sa kanya, syempre, feeling ko close kami doon. And sabi ko sa kanya na baka tulungan niya ako. Ang expectation ko, tulungan niya ako para magiging part ako sa community na to. Kasi wala naman talaga akong puhunan, wala akong pera panimula dito. Kaya sabi ko sa kanya, kung pwede akong pahiramin para panimula ng negosyo. Sabi niya sa akin, di ba? Sige, kung gusto mo, pahiramin kita, pero yung income mo magiging sa akin na. Di ba? And syempre, hindi ako pumayag doon. So, kung ano yung
sabi niya sa akin, kung ano yung ginawa ko, since gusto mo yung buhay ko, gawin mo kung ano yung ginawa ko. So, syempre, gumawa siya ng paraan at yun lang din yung ginawa ko. Okay? And of course, sa opportunity po na to guys, meron po tayong tinatawag na proseso. So, yung proseso po na yon, same lang din naman kapag nagtatrabaho ka. Ano po ba yung proseso na meron doon? Kailangan mong bumangon everyday, kailangan mong pumasok kasi yung hinihintay mo, magkakaroon ka ng sahod or even sa OFW, 'di ba? Kailangan mo magtrabaho kasi kailangan mong magkaroon ng sahod. Same po dito guys, sa opportunity na to. Kailangan po natin tong i-work out, kailangan po natin magpatulong, magpaturo sa opportunity na to at yan po yung ginawa ko. At since ginawa ko po yung mga dapat at kailangan gawin, so ito na po yung nagiging bunga ng proseso o ito na po yung nagiging bunga ng opportunity na to. So dito ko na po naranasan. Yan, nagkaroon po ako ng ganitong income. First time sa buhay ko po nakahawak po ako ng ganitong pera. For how many years po ako nagtatrabaho, wala po akong nakita o wala po akong nahawakan na ilalagay ko sa bulsa ko kasi napupunta lang po sa mga pangangailangan din. And because of the opportunity na to, 2 beses po akong nakahawak ng 500,000 cheque na nagiging cash at yan po yung katas ng opportunity na to. So dito po, sabi ko, napakaswerte ng mga tao na nagiging part dito kasi pwede tayong kumita ng malaki kasi hindi lang naman tayo yung nagtatrabaho, hindi lang naman tayo nag-i-effort. Bakit tayo kikita ng malaki? Kasi the moment na, 'di ba, lumaki na yung income mo, may mga natutulungan ka na ring tao. Okay? And of course, maliban po diyan, so dahil kumita na po tayo ng malaki, dito po ako kumita ng milyon, dito ko po naranasan na alam mo ba yung makaakyat sa stage, yun po yung isa sa pinaka-fulfillment na nararanasan ko sa opportunity na to, yung makaakyat ka sa stage, bibigyan ka ng reward, bibigyan ka ng trophy kasi nagiging millionaire circle ka. Yun po yung isa sa pinapangarap ko nung nag-start po ako dito at yun po yung binigay po sa akin. And of course, dito po, nagkaroon din po ako ng 2 condominium. So, di ba, imagine niyo po guys, from Bukid, nakatira po ako and right now, nakatira na po ako sa ganitong lugar. And ang kagandahan po dito kasi nandito po nakatira yung mga taong nasa iba't ibang bansa na naghawlang po before or yung mga tao po na nagtiwala po all walks of life na galing po sa iba't ibang lugar. And gusto ko pong malaman nyo na yun po yung ipapangako po namin sa inyo the moment na siseryosohin nyo po yung opportunity na to, especially sa mga OFW, may paglalagyan po kayo pag uwi nyo dito sa Pilipinas. Dito po kayo magpapahinga. Kasi ako talaga, sobrang grateful po ako kasi meron po akong mga OFW na nakausap ko lang before, na every time kinakausap ko siya, talagang naaawa ako kasi yung cellphone, di ba, tinatapon kasi nakikita ng amo. But right now, andito na po siya. And doon ko talaga nakita na, di ba, imaginein mo, isa, 2 tao lang yung matutulungan mo na makapagpahinga, yung mabago yung buhay, sobrang laking purpose na po yan na meron po tayo. And syempre, maliban po sa dito sila makapagpahinga, di ba? Syempre, dito po, the moment na nandito na sila is yung sarili naman nilang buhay, yung inaasikaso nila, hindi na po ibang tao or sariling negosyo na po nila, yung inaasikaso po nila. At yun po yung meron po sa community na meron po tayo. And syempre, because of the opportunity na to guys, dito ko rin po naranasan makapag-travel sa iba't ibang lugar and soon, 'di ba? Pupunta na po tayo ng iba't ibang bansa. So, sobrang na-amaze po ako kasi ito yung opportunity na pinaparanas po sa akin ng mga ganitong lifestyle. Ang nakagandahan po nito guys, dito po sa opportunity na meron po tayo, habang nagta-travel po tayo, meron po tayong peace of mind. Kasi bakit? Hindi naman tayo nagtatrabaho, 'di ba? Wala naman tayong boss. Kahit 1 month, ilang buwan ka magta-travel, walang problema po yun. So meron tayong peace of mind kasi wala naman tayong trabaho na iisipin or wala namang boss na mangungulit sa atin para sa trabaho natin. And syempre, maliban po dito guys sa travel or lifestyle na meron po ako, sobrang natutuwa po ako guys kasi dito lang po sa opportunity na to na habang nagta-travel ka, kung magkano yung ginagastos mo sa pagta-travel mo,
pwede mo din siyang kitain habang nagta-travel ka. So, same sa nangyari po sa akin last August, 'di ba? Birthday ko po 'yon, and kumbaga nagbakasyon po ako sa Tagaytay, and sobrang grateful ako kasi kung magkano yung ginastos ko, sobra-sobra pa yung kinita ko habang nagta-travel ako. Kasi kumita po ako ng more than 100,000 habang nagta-travel. So, 'di ba? Sobrang nakaka-amaze ng ganitong opportunity, kasi saan ka ba makakahanap ng ganitong opportunity na ini-enjoy mo na yung buhay mo, nagta-travel ka pa, kumikita ka pa ng malaki. So, 'di ba? So, sobrang grateful ako na napunta po ako sa ganitong klaseng industry. And syempre, dito ko rin po naranasan na magkaroon or ma-experience yung mga ganitong, 'di ba, experience. Nakapag-yacht party na po ako for how many times sa aming community, and alam niyo po ba, lahat ng nakikita niyo po sa screen, lahat ng tao na yan, wala po akong kilala. Kasi bakit? Lahat ng kilala ko hindi po naniwala sa akin. Lahat ng kilala ko hindi po sumabay sa akin. Pero sobrang grateful, thankful po ako sa ganitong industry, kasi kahit hindi mo sila kilala, hindi mo sila kaano-ano, sila po pala yung mga taong tutulong sa'yo sa mga pangarap nyo. Same kung ano po yung, or sino po yung nagdala sa iyo sa opportunity na to, pinasok ka man po dito, pero alam ko, pinasok ka dito guys, pero kung ano yung pangarap mo, pangarap din po yan ng taong nagdala sa iyo dito. So, maliban dyan, yan. So, ito, sobrang excited po ako kasi first time ko pong pumunta ng abroad. And ang pinakamaganda pa dito guys, kasi hindi lang po ako, even, so meron akong tatlo din po sa taong naghaw lang po sa akin before, nakasama din po sa Korea. And sila po yung mga taong naniwala lang po sa akin. So, di ba, sobrang sarap sa pakiramdam na habang ikaw natutulungan ka, nai-experience mo yung buhay, napapa-experience mo din sa ibang taong naniwala sa iyo kung ano yung buhay na meron ka. And of course, ito po guys, isa po ito sa, kumbaga, pinapangarap ko na nag-start po ako dito. Actually, hindi ko po alam kung paano, kailan ako maka-experience ng ganito, pero sabi ko sa sarili ko, ano kaya yung pakiramdam? Kasi nag-start po ako dito, actually, yung mga brochure lang nakikita ko na ito nagkakasasakyan, and hindi ko po alam kung paano, kailan po ako magkaroon. And sobrang grateful ako kasi itong sasakyan ko na to, cash po itong binili. And ako, hindi po ako maarting tao. Sobrang na-appreciate ko po kasi kayang-kaya ko pong makipagsiksikan, kayang-kaya ko pong, 'di ba, parang pumila na sobrang haba or even sumabit, or ang dami ko na pong mga sapatos, sandals na kumaga nasira dahil sumusulong ako sa baha. But because of the opportunity na to, kumbaga, at last sa buhay natin na makaka-experience man lang tayo ng ganitong pagkakataon or ganitong experience, at sobrang na-amaze po ako kasi yan, very very soon. So ito na po yung hinihintay ko guys, kasi possible, kumbaga this year na po ito, kumbaga pinaghahandaan ko na po ito, and ilalabas ko na po yung second car. Yan, na Hilux. Actually, Hilux yan. So, ito po yung isa sa, kumbaga, pinapangarap ko guys, kasi ang dami ko pong kaibigan, ang dami naming kaibigan na nagkaroon na po ng ganitong, 'di ba, ganitong sasakyan, yan. Kung nakikita niyo po sila, mga kaibigan ko po yan. Kaya, masabi ko talaga sa sarili ko na hindi na siya questions eh. Parang hindi hindi na big deal kung kaya mo ba or hindi, or magagawa mo ba or hindi, kasi may mga kakilala ka or mga kaibigan ka, pinapalibutan ka ng mga taong may ganong sasakyan na. And panigurado kung ano yung buhay na meron sila, talagang magkakaroon ka rin ng ganon, sigurado po yun. And syempre, yan, sa lahat po na nandito ngayon, alam ko na kung first time ka, alam ko na may mga questions ka, alam ko na may mga, kumbaga, may mga pagdududa ka kung ano yung meron ko dito, may mga katanungan ka. But gusto ko pong malaman nyo guys na the moment na nag-decide ka at magsimula ka ngayon, isang araw pasasalamatan mo yan. Kasi ako po, lahat po kami na nagkaroon po ng resulta dito po sa opportunity po na to, isa lang po talaga yung masasabi namin, buti na lang, sumubok po kami. At dahil po yan sa lakas ng loob,
Diba kasi yung title po natin dito, Fortune is for the brave. Totoong-totoo po yan, guys. Kasi ako po, pinagpalit ko po yung profession ko as nurse. Iniwan ko po yun. Matapang po na desisyon na ginawa ko. Kasi mas may nakita akong mas maganda pa kung ano yung profession ko. And last but not the least, the deepest why, my family. Ito po yung pinakadahilan po guys, bakit tinapangan ko po yung nagiging desisyon ko. Kasi sila po yung mga tao na hindi po naniniwala sa akin. Walang isa man naniniwala po sa akin sa opportunity na to. But right now, nakikinabang po silang lahat kung ano yung meron po ako. And sa lahat na nandito po ngayon, gusto ko pong sabihin po sa inyo na ipaglaban niyo po kung ano yung nakita niyo sa opportunity na to. Kasi pinapakita po ito sa inyo kasi para po ito sa inyo. Pinapakita po ito sa inyo kaya kayo po dapat yung magde-decide. Hindi pwede na magbago yung desisyon mo dahil po sa desisyon din po ng ibang tao. Kasi para po ito sa inyo at the moment na gagawin niyo to, sabi ko nga, makikinabang lahat ng family niyo sa magiging desisyon niyo. So again, gusto ko pong mag-take ng gratitude for giving me this chance na makapag-share po sa inyo and I hope na sa lahat po ng mga participants dito, more than 600 participants, ito na po yung hinihintay nyo. Alam ko na ito na po yung para sa inyo, na opportunity na pwedeng makatulong po sa inyo, makauwi kayo for good, or ano yung buhay na gusto nyo, dito nyo po makukuha lahat yan. So again, sa lahat po, yan, maraming salamat. And thank you, RIE. So back to you, Coach or host, Henry.